Amin ang nilabag na batas, bakit hindi natin i-file lahat ng kaso na po pwedeng i-file? Kaya napagdesisyonan ng grupo na pumunta rin dito sa office ng Ombudsman. At pinirmahan ng ating Pangulo at hindi po illegal ang nangyari po. Kung ako ang tatanungin nyo, ito po ay klarong diversion lamang sa mga issues. Kasi kung isipin mo, ang galing na pinag-uusapan yung budget, bakit yun na nila naisipan mag-file ng cases pagkatapos na i-transmit ang impeachment sa Senado. Kinonfirm ko po yan doon sa mga miyembro po ng PNPA Class 91 at majority of them except for 3 active PNP personnel ay naglabas daw po sila. It was just a draft letter. Dadagan, Balita News Update. At sa amin, nakapag-harvest na kami, kakatanim lang eh. So, hindi, buti na lang yung timing, hindi yung bago aanin, nakapag-anin na tayo. Not it, okay. It's there's hindi. Say milyonaryo, sama-sama tayo magbago mo para maging milyonaryo. Alright, welcome back mga kabaitan. Magandang buhay. Nagbabalik na naman ho tayo. Walang pahinga, walang tulugan. Basta importante makapaghatid tayo ng samot-saring impormasyon para ho sa inyong lahat mga kabaitan. Kaya heto na naman ho tayo sa ating programa reaction video ng Danagan Balita News Update. At babatiin po muna natin yung ating mga masugid na tagapanood. Maraming salamat Luzon, Visayas at Mindanao. Lahat ng mga Pilipino saan maglupalop ng ating mundo. Overseas Filipino workers, saludo ho kami sa inyo dahil kayo po ang aming bagong bayani sa bayan ni Juan. At of course yung ating mga silent viewers at moderators, si Mami Rose and Daddy Birding and Tobias John sa Cebu City. And of course, papalakpakan ho natin yung ating 46,986 subscribers. Magsala mo at sana makakuha pa ho tayo ng panibagong subscribers, abot ng 50,000 bago ho yung midterm elections sa 2025 at 100,000 bago matapos ang taong 2025 kabalitaan. Kaya po, ang balitang ito ay para talagang very interesting ho dahil napakaganda yung balita at itong si Tamba ay formal na hong sinampahan ng kaso dyan sa Ombudsman mga kabalitaan. Karma is real at ito pang pinakamagandang balita. Talagang kakabahan ang kamera. Kakabahan ang makakaliwa, ang Makabayan Black. Lalo lang si Tamba, iyakin ho ito at si Chihuahua. Dahil nga po ay nagpalabas ng letter of support ang class PNPA Class 1991. Kabahan kayo dyan mga kabaitan. So ngayon po, maririnig nyo ho dito sa ating programa. Kaya standby at tuloy-tuloy lamang ho sa panonood dahil ang mga buayang ito ay talagang iiyak sa pagdating ng panahon mga kabalitaan. Kaya Tamba! Ay nako! Buwaya sa Kongreso, gutom sa pera ng bayan. Mga utak dito pero bulsa lang ang laman. Walang batas sa tunay para sa bayan. Walang pakialam, sariling interes lang yan ang laging una. Nagpapanggap na may malasakit pero sa totoo'y wala mga investigasyon. Pero lahat pekit pabida para sa kanila. Ang porbarong para sa atin ang barya. Habang tayo'y nagugutom, sila'y nagsasaya. Buwaya, buwaya, sila'y sakim sa yaman. Buwaya, buwaya, ang pera ng bayan kinakamkam. Impres na tumulong, politika ang galawan. Buwaya, buwaya, sa Kongreso'y halimaw sa kasakiman. Sa bawat hearing may nakatagong agenda. Investigasyon daw pero politika ang tema. Kaliwakanan ng batuhan ng intriga. Ang kalaban nila tudungisan ang kanilang tila. Bakit nga ba sa paggawa ng batas ay hindi sila nakaputo? Laging may pakana, sino ba ang susunod nilang target? Habang nasa pwesto parang hari sa palasyo, tayo'y naiwan sa hirap habang sila'y busog sa kaban ng bayan. Buwaya, buwaya, sila'y sakim sa yaman. Buwaya, buwaya, pera ng bayan kinakamkam. Impres na tumulong, politika ang galawan. Buwaya, buwaya, sa Kongreso'y halimaw sa kasakiman. Bansa'y nalulunod, sila'y nakangiti. Ang ginto sa kamay, sa bulsa nila'y humihimlay.
Hanggang kailan magtutusa bawat pamilyang nagdarahop? Buhay ay patuloy na lumalamon, walang kabusugan. Buhaya, buhaya, sila'y sakim sa yaman. Buhaya, buhaya, ang pera ng bayan kinakamkam. Imbes na tumulong, politika ang galawan. Buhaya, buhaya, sa kongreso'y halimaw sa kasakiman. Kongreso ng buhaya, ay tagal lang umiiral. Hanggang kailan kami magtitiis sa inyong pandarampo at pagyulak? Pero tandaan, kahit gaano kalalim ang tubig, ang katotohanan ay sisikap, babangon kaming lahat. Nagbabalik ko tayo dito mga kabataan. Buhaya sa Kongreso, talagang tiba-tiba na naman sila. Ito yung balita mga kabalitaan. Ito yung magandang balita ho ng UNTV. Ay formal na ho na sinampa ng kaso ng mga kasamahan ho ni Congressman Pantaleon Alvarez at itong si Attorney Topacio at yung sa Citizen Crime Watch, CCW mga kabalitaan. Alright, so eto, hindi na tayo magtatagal dahil excited ho nating papanoorin at marinig ang impormasyong ito. Narito po, pakinggan ho natin. Formal nang inihain ni Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez at Citizens Crime Watch sa Office of the Ombudsman ang reklamo laban kina House Speaker Martin Romualdez at iba pang House leaders. Kaugnay ito ng mga alegasyong anomalya sa 2025 national budget. Nahaharap sa reklamong 12 counts ng falsification of legislative documents at 12 counts ng paglabag sa Section 3E ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act sina House Speaker Martin Romualdez, House Majority Leader Manix Dalipe, dating House Appropriations Chairperson Ako Bicol Party List Representative Saldi Ko, Acting House Appropriations Chairperson Marikina City Representative Stella Kimbo, John Doe at Jane Doe o mga staff na kasabwat umano. Partikular na binabanggit sa reklamo ang mga blankong items sa Bicameral Conference Committee o BICAM report para sa 2025 national budget. Ang mga blankong item ay naging 241 billion pesos anila sa 2025 General Appropriations Act o GAA. Sa dami ng nilabag na batas, bakit hindi natin i-file lahat ng kaso na po pwedeng i-file? Kaya napagdesisyonan ng grupo na pumunta rin dito sa office ng Ombudsman upang i-file yung mga kaso na nilabag nila sa anti-graft law. Tinanong naman si Congressman Alvarez kung bakit walang isinamang senador sa reklamong inihain nila, gayong pirmado ng mga senador at kongresista ang BICAM report. Sa Senado, siguro naman kung Office of the Ombudsman, pwede naman silang magpatawag kung sino sa Senado. Pinagdududahan naman ng mga kongresista ang intensyon ng paghahain ng reklamo. Si House Majority Leader Dalipe, isa sa mga inirereklamo, kuwestiyon kung bakit ang mga miyembro ng House of Representatives lang ang kasama sa complaint, gayong shared responsibility anya ang budget process. Gate pa nito, ang pagtutuon sa iisang kapulungan ng Kongreso ay nagpapakita anya ng deliberate effort upang i-mislead o lituhin ang publiko at pagdudahan ng integridad ng Kamara. Kuwestiyon din ito kung bakit hindi nakibahagi sa deliberasyon ng 2025 General Appropriations Bill si Congressman Alvarez at ngayon lamang ito nagsasalita tungkol sa budget. Dagdag pa ni Dalipe, hindi gawang mali ang pag-aproba sa 2025 General Appropriations Bill at isang constitutional duty ng Kongreso. Binigyang diin din itong hindi lang aksyon ng Kamara ang pagpasa sa GAA at dumadaan din ito sa deliberasyon ng Kongreso bago isinumite sa Presidente para sa final approval. Naninindigan din ng isang miyembro ng BICAM na walang illegal sa nangyaring pagpasa ng budget. Ini-insist po natin na in the end, ang kompleto po, ito, hindi to mapagkakatinuan tong damulag na to mga kabalitaan. Hindi to mapagkakatiwalaan Kasi pag may bumabatikos sa kanila, ay sasabihin fake news, pamumulitika. Yung mubig nito parang nabusalan nila ng pera. Magkano na kayong papel kinain nito mga kabalitaan? Itong pagmumukha na to, no? Wala talaga tingnan yung pagmumukha, hindi presentable tignan. Tapos yung suot lang, medyo maganda tignan. Pero yung pagkatao nito ay puno ng kasinungalingan mga kabalitaan. Naku po! Hoy, layas ka dyan! Hindi ka bagay sa posisyon mo. Enrolled bill na sinumite at pinirmahan ng ating Pangulo at hindi po illegal ang nangyari po. Kung ako ang tatanungin nyo, ito po ay klarong diversion lamang sa mga issues. Kasi kung isipin mo, ang galing na pinag-uusapan yung budget, bakit yun na nila naisipan mag-file ng cases pagkatapos na i-transmit ang impeachment sa Senado.
Yun yung mga nag-uumpugang kampo dito sa Kamara, partikular na yung iilang sumusuporta sa kampo ng mga Duterte at gayon din yung mga taga-suporta na mayorya naman, mga taga-suporta ng Administrasyong Marcos Jr. ay kapwa nagbabatuhan ng aligasyon sa isa't isa na diversionary tactic o panlihis atensyon ng publiko yung mga aligasyon kontra 2025 national budget, gayon din ang issue naman ng impeachment laban kay VP Duterte. Balik sa iyo, June. Oo, ganun talaga, Rosalie, di ba? Kung mapapansin nga natin sa tinatakbo nitong politika sa ating bansa, talagang may mga tactic, di ba? May tinatago. Mapabilis man yan o mapabagal, talagang kasama yata yun sa laro ngayon sa politika sa ating bansa, Rosalie. Pero ang sinasabi ba nga kanina ni Congressman Alvarez, talagang timing, kung sabihin, pinag-aralan nila itong move na ito bago nila isinagawa. Ganun ba yun, Rosalie? Yes, June, bilang isang abogado rin naman si Congressman Alvarez, yung mga hakbang na ito ay kanilang pinag-aaralan at syempre ay kumakalap ng mga ebidensya dahil ang sinasabi niya ng isang punto ay yung kanyang tanggapan matagal nang nanghihingi ng kopya ng enrolled bill dito sa Kamara pero hindi siya pinapadalhan. Ngayon, ang tanong naman ni Congressman Dalipe na House Majority Leader, miyembro ng BICAM at isa sa matataas na opisyal dito sa Kamara, kabilang sa mga inireklamo ni Congressman Alvarez, bakit nung nagkakaroon ng deliberasyon ng 2025 General Appropriations Bill, yung panukalang batas pa lang para sa pambansang pondo, wala dito sa Kamara si dating House Speaker Alvarez at incumbent Davao del Norte Representative Alvarez. Hindi na question yan kung nandyan si Alvarez sa deliberation. Kasi ang pinagbabasihan dyan, hindi yung mga sinasabi, kundi yung mga dokumento na kanilang ginawa ho, na kanilang binalangkas para magkaroon ho yung budget ng taunang budget 2025 ang bansang Pilipinas. Wala hong question doon kung hindi siya dumalo. Ang question, kaya ho nagreklamo sila dahil nakita nga nila itong mga dokumentong lumalabas ay may talagang irregularidad na ginawa ho. Talagang may anomaloso talaga yung kanilang ginagawa at nang nakita na, naturalmente, idadaan ho sa tamang venue, yun po yung Korte Suprema at ngayon, sila ay public official, idadaan din po yan sa ombudsman. So, ano po ba yung problema doon? At ba't sila ho nagagalit? Ba't ho sila nagre-react? Sinasabing pamumulitika. Karapatan ho ng bawat isang magsampa ng kaso. At karapatan din nilang sumagot. Ba't sila natatakot? Ba't ayaw nilang sumagot? Ba't kumaga dakdak ko sila patungkol dito, doon na sila sumagot sa korte para malaman talaga ang katotohanan. Kasi ngayon, iiyak na yan mga kabalitaan. Happy now, iyak later mga kabalitaan. Yun po yung katotohanan dyan. Kaya, hintay-hintayin natin yung tamang resulta ng Ombudsman at ng Korte Suprema. Yun yung kanyang punto na nung tinatalakay yung budget, bakit wala at hindi present dito si Alvarez. At isa pa, sabi rin ni Representative Kimbo, pwede namang i-check ng publiko, pwede rin i-check naman ni Congressman Alvarez yung kopya ng enrolled bill, yung ratified bill, ratified BICAM report, dito mismo sa House of Representatives Library, sa archives, particularly, June. Oo nga, na-report mo ngayon, Rosalie, noong nakaraang linggo, di ba, na talagang available yung enrolled bill na naka-archive na nga sa sinasabi mo dyan sa House of Representatives. Ibig sabihin, pwedeng puntahan doon o pwede bang humingi ng kopya, ibig sabihin, Rosalie? O tayo sa tauhan ng media, hindi tayo po pwedeng humingi ng kopya, pero pwede nating picturean, pwede nating isa-isahin na i-check. So, sa tingin ko naman, como miyembro ng House of Representatives si Congressman Alvarez, ay maaari siyang mag-request sa kanyang kasamahan. Pero nung ilang beses na nga nag-request na nga sa Malacanang dyan sa Kongreso, hindi nga pinapansin yung request niya. Matagal na, ilang siguro, magdadalawang buwan, isang buwan mahigit na siguro. Ba't aabot pa sa ganung kahabang panahon bago ito mag-react tong mga kawatan dyan sa Kongreso? Di po ba, ano bang ayon pa nga ni Magalong what are they hiding daw? May mga sekreto ba kayong tinatago? Kasi hindi nyo agad-agad masagot-sagot? Hindi nyo agad-agad ma-actionan? Yung mga hinaing ho ng mga taong alam ho na medyo may discrepancy ho sa ginagawa dyan sa Kamara. Kaya hugas kamay ho sila ngayon, nagtuturuan. Idadamay pa yung, sabi daw ni si Dalipe, ba't kami lang kakasuhan? Pirmado din naman yun ng mga nasa mga senador ho natin. Wag namang damay. Hintayin, sumagot na lang kayo. Iiyak talaga kayo dyan. At mawawala talaga kayo sa pwesto. Alam nyo po, si Sara Duterte ay malabo hong matalo sa impeachment. Dahil napakadami hong butas yung kalang ginagawa. Takot nga sila, pag hindi na makatakbo si Sara, malamang si Tambay tatakbo ng presidente. Kasi sanay ho itong walang kalaban ho sa kanilang baluarte. Tingnan nyo po, ang ginawa nila kay Tita Nene.
Si Tita Nene tumakbo diyan sa Tacloban. Ano ginawa niya? Pinitisyonan niya at pinatanggal niya sa COMELEC. O wala ho siyang kalaban ngayon. Ewan ko lang kasi nilalaban pa yan ni Tita Nene. Sanay ho kasi siyang walang kalaban. Kaya ang ginawa niya ngayon, kay Inday Sara, ipa-impeach niya kasi yun lang talagang solusyon niya. Kasi ayaw niya i-complain sa ombudsman kasi nga isususpend lang at pwede pa ito makatakbo sa sa 2028 presidential election. Kung ma-impeach si Inday Sara Duterte, hindi na ho ito makakatakbo kung papatawan ng tawag doon yung disqualification na hindi na ho makakahold ng any offices sa government. Di po ba? Yun ang ginagawa ni Tamba kasi sanay si Tamba na walang kalaban sa politika. Kasi bonjing to mga kabalitaan. Bonjing to si Tamba mga kabalitaan. Sanay ho sa ganyang galawan. Tinanong nga natin siya kanina, bakit hindi siya magpunta rito para i-check niya personally, ay ipapagawa niya daw ito sa kanyang isa sa mga staff member. Abangan natin ang magiging dyan. Kung ako naman ho mga kabalitaan ay hindi ho ako pupunta doon. Humingi na nga ako nag-request na nga ako para humingi ng kopya ano pa, nasa korte na. Sa korte na kayo sumagot. I mean, sa ombudsman na kayo sumagot. Para kamot ulo na. Kayo naman kumakamot sa ulo nyo. Ano ba to? Dami problemang inatupag natin. May korte suprema pa, may ombudsman pa. Ganyan talaga atat na atat kayo sa mga ginagawa yung pagnanakaw dyan at gusto nyong i-cover up lahat-lahat na yan at gagawa kayo ng action laban pa kay Inday Sara Duterte. Ito si Bonjing Tambaluslus talaga ay asanay ho sa walang kalaban Spoiled brat kasi itong Tambaluslus Bonjing na to mga kabalitaan. Anyways, dito tayo. Ito yung magandang balita. Talagang mawiwindang ho yung mamamayang Pilipino. Yung PNPA Class 91 ay nagpadala ho ng letter of support para ho kumbaga sabihin na lang natin kasi it's all about politics naman. So hindi nila gusto talagang si Inday Sara ay gaganunin na lang, bababuyin dyan sa Kamara at i-impeach ng basta-basta na wala namang pruweba. Kaya siguro hindi na ho nakapagtimpi itong mga PNPA Class 1991 ay wala na, sumabog na ho yung galito nila. At isinapubliko na ho nila yung kanilang full support para kay Inday Sara Duterte. Dito ho sila manigas. Itong balitang ito, dito ho sila matakot. Kasi pag may mga militar na sumakay ho sa political war, ay naku po, talagang magkakaroon ho talaga ng pag-aalsa mga kabalitan. Kaya maghulos dili ho kayo dyan. May balibalita ho na pag pumasa si Inday, pag nalampasan Inday itong impeachment, by month of June, July, August, September, may mangyayaring hakbang di umano. Yun lang po yung mga naririnig natin mula ho sa ating reliable source. Pero biniberipika pa ho natin yan kasi nga baka magkamali o nagkamali sa pagdinig o anumang pinag-usapan. Kaya ito lang ho yung narinig natin. Kaya pakaabangan natin mga kabalitan. Talagang mawiwindang ho sila sa balitang ito. Panoorin ho natin. Kinumpirma ng PNP na lehitimo ang kumakalat ng letter of support ng PNPA Class of 91 para kay VP Sara. Matapos siyang ma-impeach sa Kamara, ayon sa PNP, nirerespeto nila ang pahayag ng mga kasamahan pero mananatili raw apolitical ang mga aktibo sa serbisyo. Yan ang agenda report ni Francis Polre. Kalat na sa social media ang letter of support na ito para kay VP Sara mula sa PNP Academy, tagapagtalinga Class of 1991. Ayon sa bahagi ng sulat, tinawag nilang isang uri ng political persecution ang impeachment complaint dahil wala raw itong factual at legal basis. Tinitiyak din umano sa liham ang solidarity at commitment ng mga miyembro ng Class 91 na nalaban ang anilay hindi makatarungan na pag-uusig laban sa bise. Ilan sa mga prominenteng miyembro ng batch tagapagkalinga 91, sina dating Region 3 Director General Jose Hidalgo Jr., Brigadier General Alan Noblesa ng BARM, Brigadier General Alan Nazaro ng Caraga, at dating NCRPO Chief Brigadier General Reynaldo Tamandong. Legit ang liham, ayon kay PNP spokesperson, Police Brigadier General Jean Pajardo. Yes ma'am, kinonfirm ko po yan doon sa mga miyembro po ng PNPA Class 91 at majority of them except for 3 active PNP personnel ay naglabas daw po sila. It was just a draft letter of support doon sa mga
mga miyembro po ng grupo po na ito na naglabas po ng support sa ating Vice President Sara Duterte, karapatan po nila yan, katulad po ng ibang mga individual at grupo na magpahayag po ng kanila pong suporta, at hindi po natin saklaw kung ano po yung mga nilalaman ng kanilang isip. But with respect, ma'am, dun sa tatlong natitira po na kanilang mga miyembro, nakausap ko po yung isa sa kanila earlier, and according to him ay wala naman po silang pinirmahan yan. It was the stand of their class at grupo, but yung tatlong active po, they will remain political and non-partisan, at hindi po nila saklaw yung kaisipan ng ibang miyembro po ng klase po nila. Dagdag ni Fajardo, aktibo pa sa serbisyo mula sa PNPA Class 91 sina General Tamundong, ang deputy ng NCRPO, General Archibald Macala ng Region 6 at si Colonel Ramil Labastida ng HPG. Sa kabila nito, ayon kay Fajardo, nananatiling tapat sa tungkulin at administrasyon ang hanay ng pulisya. Wala po itong magiging epekto doon po sa mga aktibong miyembro po ng Philippine National Police Academy, because alam po namin yung aming mga sinumpaang tungkulin po, at alam po namin na bilang mga miyembro po ng PNP, kami po ang unang-unang dapat magpaalala sa ating mga hanay na we should remain apolitical and non-partisan. Kasabay sa paglutang ng isang sulat mula sa PNPA Class 91 para kay BP Sara, kumalat din sa social media ang isang sulat naman mula sa PNP para kay PBBM na nagpapakita ng suporta mula sa hanay nila. Pero ayon kay Fajardo, wala itong kinalaman sa impeachment ni BP Sara, kundi sulat ito na nagpapahayag ng suporta sa term extension ni PNP Chief Romel Marbel. Dagdag ni Fajardo, sa ngayon ay malayo sa isip ng mga pulis ang pagpanig sa mga personalidad sa politika dahil prioridad nila ang pagtiyak sa latag ng seguridad sa nalalapit na halalan. Lalo't bukas ay magsisimula na ang campaign period para sa national candidates. Para sa agenda, Francis Polgo, Billionaire News Channel. Nakikita mo ba ang drama sa Kongreso? Mga hearing na parang puro palabas lang sa entablado. Aid of legislation, pero harap-harap ang abuso kapag di ka sumunod. Contempt agad ang kalalagyan mo. Sila daw ang tagapagtanggol ng tao, pero karapatan natin, sila pa ang yumuyurak. Ito ang boses ng bayan, gusto nilang patayin kapag hindi ka pabor. Gusto ka nilang pigilin, paano aaseso kung ganito ang sistema? Laging sariling bulsa ang inuuna sa problema. Kaya tayo'y gumising, huwag nang manahimik. Ang hustisya'y malabo kung sila ang hari. Huwag manahimik, tayo'y magsalita. Ipaglaban ang tama, huwag mangamba. Tayo ang lakas, tayo ang simula. Bayang gumising na sa maling sistema. Huwag manahimik, buksan ang bibig, sabihin ng totoo, huwag magpapasindak. Tayo ang liwanag, tayo ang lakas. Isigaw ang hastisya, sama-sama sa laban. Ang pulis dapat protektor ng bayan, ngunit ngayon gamit sa pagyurak ng karapatan. Pinilit na sundin ang maduming utos, imbis na maglingkod, naging mapangabuso. Bitawan nyo sila, wag nyong gawing kasangkapan. Trabaho nila'y panatilihin ang kapayapaan. Di sila dapat utusan ng mga buwaya. Trabaho nila'y maging tapat at matuwid sa bayan. Ang ating hustisya, gilaruan ng politiko, kapulisan. Wag nang dumisan ng laro, ang laban ay atin, tayo iisa. Ang tamang daan, ating tatahakin. Kapag na ang tao, ito na ang oras. Ang boses ng bayan, wag na tayong magtulog-tulugan ng galit at takot. Palitan ng pagkilos, tayo'y magkaisa, tapusin ang maling kilos. Huwag manahimik, tayo'y magsalita. Ipaglaban ang tama, huwag mangamba. Tayo ang lakas, tayo ang simula. Bayan gumising na sa maling sistema. Huwag manahimik, buksan ang bibig, sabihin ang totoo, huwag magpapasindak. Tayo ang liwanag, tayo ang lakas. Isigaw natin ang hustisya, sama-sama sa laban. So ayun po mga kabalitaan, klarong-klaro na ho. Unti-unti na hong lumalabas yung katotohanan, lalo na ho yung mga PNPA, yung mga nasa militar, at kung ano-ano pang mga organisasyon na paunti-unti na hong lumalabas yung at nagpapakita ng kanilang suporta kay VP Sara Duterte. Malamang ho, sa taong 2025, sana hindi magkakagulo yung bansa. Sana mapanatili yung kapayapaan at sana ho, maintindihan ng taong bayan kung sino ba talaga ang nagsasabi ng katotohanan. Si Sara Duterte ba? Or itong si Tamba na ambisyoso, ilusyonado na ano pang matatawag natin sa kanya? Itong spoiled brat,
Sanay sa walang kalaban sa politika, talagang bunjing na bunjing mga kabalitaan. Kaya po, hintay-hintay lamang tayo kasi malapit na po natin makamtan yung totoong katahimikan pag si Inday Sara Duterte ang magwagi sa impeachment. Kaya tayong lahat ay may pakialam para maging magwagi ang ating presidente sa kanyang laban. Kaya ang laban ito hindi ho para sa kanya lamang, kundi para mga kabalitaan sa ating inang bayan at sa ating mamamayang Pilipino. Paano po ba tayo makakatulong sa kanya? Simple lamang dahil paparating na yung eleksyon, yung line-up po ng PDP laban, yung mga senatorial balls, nandyan yan sa screen natin. Panoorin nyo po, titignan nyo yung numero. Straight po tayo I-straight natin yung boto natin. Wala na tayong ilalagay na iba. Yan lamang mga kabaitaan at pati yung party list ng IPANAW at itong Duterte Youth Party List at Bisaya Good Party List mga kabaitaan. Yun po yung pakatandaan nyo po. Iboto natin sila diretso sa Senado ang PDP laban line-up mga kabalitaan. Yun lamang po ang ating maibibigay na tulong para magwagi tayo sa labang ito dahil ulitin ko po, hindi ito laban ni Inday Sara Duterte. Hindi ito laban sa kanyang partido, kundi laban nating mamamayang Pilipino na naghahangad ng totoong hustisya at pagpapanatili sa kapayapaan at pag-unlad sa ating ekonomiya mga kabalitaan. Kaya alam nyo po kung anong gagawin nyo na. Ulit-ulitin ko pa rin po para hindi nyo po makalimutan. Vote straight po tayo. Vote straight po tayo dahil yan lamang po ang ating pag-asa na magwagi sa labang ito mga kabalitaan. So wala na tayong sapat na oras kasi mamaya babalik pa tayo. Kaya kailangan muna nating magpahinga para hindi mamalat yung ating bunganga mga kabalitaan. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na kayo. Pindutin ang notification bell at mag-comment, mag-like at i-share nyo po yung video. Damihan nyo po yung likes sa video ito para mas kumalat pa po sa mundo ng social media mga kabalitaan. At salamat sa mga nanonood, Filipino or overseas Filipino workers, lahat ng mga Pilipino sa lupalop ng ating mundo, Luzon, Visayas at Mindanao. Kami po at ako sa buong mga vloggers, nagpapasalamat kami sa inyong walang sawang suporta sa mga DDS vloggers, mga kabaitan. Lalo na dito sa ating munting bahay ang reaction video ng Danagan Balita News Update. At bukas makalawa, yung ating content, meron na tayong mga jingle na ipapasok ko dyan. Ipapasok ko dito sa ating video para mapakinggan nyo kung ano po yung sino-sino yung mga ini-endorso natin. Bibigyan ko pa kayo ng sample dito mga kabitan. Isang sample lang po. Kasi kay Marcolita naparinig ko na sa isa kong vlog. Ngayon ito ipaparinig ko. Ito naman po kay Vic Rodriguez. Bagong pag-asa, bagong Senado, Vic Rodriguez kasama tayo. Number 56 sa balota, sigurado na bayan natin ang panalo. Sa Senado walang kinikilingan, ang plunder hinding-hindi palalampasin. Hustisya'y abot kamay kahit sino pa yan, boses ng bayan kanyang pakikinggan. Vic Rodriguez kasama natin. Number 56 sa balota, malinaw ang hangarin. Para sa bayan, laban ay tuloy. Pag-asa ng bukas, siya ang tagumpay. West Philippine Sea, ipaglalaban, diplomasya ang una para sa kapayapaan. Pondo ng bayan, babantayan na magamit sa tama. Senado'y maayos, sa kanya'y di maliligaw. Vic Rodriguez kasama natin. Number 56 sa balota, malinaw
ang tagumpay. Serbisyong tapat sa lahat, pantay-pantay. Kalusugan, trabaho, kanyan uunahin. Mga kabataan, edukasyon ang layon. Vic Rodriguez para sa bagong hamon. Kasama si Vic, tiwalay buo. Bawat Pilipino may kinabukasan dito. Hawak ang pangarap, sigaw ng masa. Vic Rodriguez, sagot sa problema. Vic Rodriguez, kasama natin. Number 56, sa balota malinaw ang hangarin. Para sa bayan, laban ay tuloy. Pag-asa ng bukas, siya ang tagumpay. Vic Rodriguez, pangalan ay tandaan. Ang number 56, huwag kalimutan. Bumoto tayo sa taong tapat. Vic Rodriguez, tagumpay ng lahat. Vic Rodriguez, pangalan ay tandaan. Ang number 56, huwag kalimutan. Bumoto tayo sa taong tapat. Vic Rodriguez, tagumpay ng lahat. Diba, napakaganda ho pakinggan mga kabalitan. So bawat kontento natin may ipapasok ko tayong political jingle ho ng line-up po ng ating sinusuportahang PDP Laban mga kabalitan. Kaya huwag kalimutan ho, huwag niyo pong i-skip yung ads na inyong mapapanood sa video ito. At tulungan niyo po ako makakuha tayo ng 50,000 subscribers bago ho magsimula ang midterm elections 2025. At the same time, 100,000 subscribers para ho bago matapos yung 2025 mga kabalitaan. At atin munang pasasalamatan bago tayo magpapaalam sa inyo ang 46,988 subscribers. Salam sa inyong lahat. Ako po'y magpapaalam na. To God be the glory. Mama, chip chip. Peace out.